Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang supernatural comedy anime na tinatawag na The Daily Life of the Immortal King. Taong 4386, ang mga tao sa buong waksa ay nagsasanay na mag-cultivate at tinatamasa ang kaginhawaan na dala ng teknolohiya ng cultivation. Mapayapa ang lahat hanggang sa isang level 5 na higanteng pelaka ang umatake sa lungsod. Isang magic squad ang ipinadala upang supulan ang halimaw, at sa pinangyarihan ng labanan, isang batang lalaki ang nakitang kumakain ng merienda. Ang itim na buhok at pulang matang batang ito ay abala sa kanyang pagmemeryenda kaya't hindi niya napapansin, o marahil ay walang pake, sa panganib. Malapit na siyang matamaan ng higanteng pelaka nang iligtas siya ng isa sa mga miyembro ng magic squad na si Zuoyi. Makalipas ang ilang taon, kinikilala na si Zuoyi bilang bayani na nagligtas sa lungsod, na tinalo ang higanteng pelaka ng mag-isa. At ngayon, ito ang unang araw ng bagong school year para sa Faction 60. Isang nag-iisang itim na buhok at pulang mata na freshman ang naglalakad papasok sa paaralan nang lapitan siya ng dalawang upperclassmen. Nakilala nila siya bilang Force Value 5 na nakita nila sa isang larawan, at habang suot ang mga nakakalokong ngiti, nangako ang dalawa na aalagaan siya ng mabuti. Tahimik na nagpasalamat sa kanila ang walang pake na freshman, ngunit sinimulan nila siyang hinga ng bayad sa proteksyon. Nang biglang, isang gintong sinag ang bumubulusok patungo sa lupa sa harap ng dalawang upperclassmen na nagpalipad sa kanilang dalawa. Mula sa rooftop, sinisigawan ng isang nakangiting babae ang mga lalaki dahil sa pang-aapi sa isang taong may mas mababang force value kaysa sa kanila, habang ang iba pang nabigla na mga estudyante ay kinilala siya bilang ang maalamat na anak na babae ng Flower Fruit Water Curtain Group, si Sunrong. Sa isang koro ng us at os mula sa mga namamangha na mag-aaral, si Sunrong ay nakagawa ng magandang landing sa harap ng freshman. All smiles ang dalaga habang nangangako na bibigyan niya ng proteksyon ang freshman, at dito, tipid siyang nagbigay ng pera bilang pasasalamat bago umalis. Parehong natulala si Sunrong at ang iba pang mga estudyanteng nanonood sa inasal ng walang pakialam na lalaki. Dahil ito ang unang araw ng paaralan, ang mga mag-aaral sa unang taon ay sasailalim sa pagsusulit upang matukoy kung saang klase sila papasok. Ang mga mag-aaral na may mahusay na mga marka ay mapabilang sa class elite. Para sa kanilang pagsubok, kailangan nilang harapin ang incarnation ng spiritual force ng higanteng pelaka na mananalakay, at sila ay naatasang hampasin ang ulo nito ng buong lakas. Ang higanteng pelaka ay talagang selyado sa loob ng incarnation, pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang palakang ito ay sumisipsip ng mga piraso ng spiritual force ng mga estudyante sa tuwing ito ay matatamaan. Kaunti na lang, magkakaroon na ito ng sapat na puwersa para masira ang selyo. Sa maraming mag-aaral na sinubukang tamaan ang pelaka, ang pinakakahanga-hanga ay ang mapagmataas at matikas na si Sunrong, na may force value na 2019. Mapalad sa kagandahan, pera, at kapangyarihan, malayo siya sa nabuli na freshman kanina ang may 5th na force value. Ang kanyang pangalan ay Wang Ling, at siya na ngayon ang kumuha ng pagsusulit. Malamang ang mga estudyante sa paligid ay medyo nabigla nang makita ang isang loser na tulad niya ang sumunod pagkatapos ng kahangahangang pinakita ni Sunrong, ngunit ang pelaka ay may medyo kakaibang reaksyon. Teka, bakit naririnig ko ang musika ng boss? Tanong ng pelaka habang lumalapit si Wang Ling. Napaka-epic ng musika kaya ibinalik nito ang pelaka noong nagdulot ito ng kalituhan sa waksa. Lumalabas na ang hotshot na si Zuoyi ay hindi naman ganoon kalakas, sa katunayan, ito ay binugbog ng halimaw. Ngunit bago pa man siya matalo ng pelaka, nabura na ito mismo ng maliit na bata habang may tumutugtog na background music. Ang bata ay walang iba kundi si Wang Ling, at ayaw niyang iniistorbo habang kumakain ng crispy noodles. Dahil nakilala ang musika ng boss, nagsimulang magpanik ang pelaka. Alam niya na kung suotin ni Wang Ling ang kanyang maruming mitts, mapapawi ang kaluluwa at espiritu nito. Samantala, iniisip ni Wang Ling sa kanyang sarili na dapat niyang pigilan ang kanyang spiritual force sa pinakamababa at magpanggap na nagsisikap. At kaya, sa kanyang battle cry na walang emosyon, si Wang Ling ay matamlay na tumakbo papunta sa pelaka. Pero bago pa niya ito matamaan, may kakaibang nangyari. Ang screen na nagbo-broadcast ng kanyang pagganap ay nagiging static, pero nung bumalik ang broadcast, ang higanteng pelaka ay nakahiga na sa likod nito. Natigilan ang lahat dahil dito, at nagsimulang mag-overdrive ang force calculator,
na nagpapakita ng grupo ng 9S para sa kanyang score. Ngunit hindi lamang sila ang nabigla sa ganitong mga pangyayari. Si Wang Ling mismo ay nabigla dahil hindi niya nataman ang pelaka. Ang administrador ng pagsusulit ay nagmamadaling pumunta sa silid, nagulat sa nangyari sa kanyang Froggy, habang tinatawag niya ang masamang demonyong Haring Pelaka. Habang humagagulhol siya sa tila pagkamatay nito, mabilis na nalaman ni Wang Ling tunay na sitwasyon at hinusgahan niya na ang Pelaka ay naglalaro lamang na patay, ang natitirang spiritual force nito ay naging isang espiritual na katawan at nakatakas. Nang kumalma na, tumayo ang administrator ng pagsusulit at mahigpit na itinalaga si Wang Ling sa Class Elite. At ngayon ay ang unang summoning lesson ng Class Elite. Binanggit ng kanilang guro na ang lakas ng espiritual na katawan na kanilang i-summon ay naaayon sa kanilang force level. Ang klase ay nagmumuni-muni ng lahat ng uri ng mga bagay, mula sa mga mahiwagang batang babae na may wand hanggang sa mga anime action figure. Si Sun Rong, na nasa ibang antas kasama ng iba, ay nagpapatawag ng isang espiritual na katawan ng isang aso. Nang pinuri ng ibang mga estudyante ang kanilang diyosa sa pagsummon ng isang demonyong halimaw, si Sun Rong ay ngumiti at sumagot na hindi siya makakatawag ng isang bagay na ganoon kalakas. Ngunit sa loob-loob, galit na galit ang dalaga. Iniisip kung gaano karaming kapangyarihan ang kailangan para ipatawag ang mga demonyong puwersang yun. Para naman kay Wang Ling, hindi pa siya nagpapatawag ng anuman dahil nag-iingat siya na baka ang hari ng halimaw ang kanyang matawag. Pero dahil naghihintay ang kanyang guro, wala siyang magawa kundi gawin yun. Gamit ang isang patak ng kanyang pawis, pinatawag ni Wang Ling ang higanteng Pelaka, na nagreklamo tungkol sa muling pagharap sa makapangyarihang bata. Sa sobrang gulat, nagtakbuhan ang ilang estudyante palabas ng silid. Sa kabutihang palad, ang kanilang guro ay naagapan agad ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng asong ipinatawag ni Sun Rong. Pinagsasama niya ang higanteng Pelaka at ang aso sa pamamagitan ng isang anteng-anteng, na bumuo ng isang cute na malaaso na espiritual na hayop. Ang mga estudyante ay nalilito at tinawag itong Froggy 2 habang si Wang Ling ay lumabas ng klase. Oras na para sa ilang nakakatuwang katotohanan tungkol kay Wang Ling. Ang nakakatuwang katotohanang numero 1 ay si Wang Ling ay gumapang ng mag-isa mula sa couch ng kanyang mama nang siya ay ipinanganak. Nagsimula pa nga siyang maglakad pagkalabas niya sa sinapupunan, na labis na ikinatakot ng kanyang ama kaya ito nawalan ng malay. Hindi siya masisisi. Si Wang Ling ay may labis na mapagmahal na mga magulang, na binibigyan siya ng mga laruan noong siya ay sanggol pa. Dahil sa kanyang mataas na kapangyarihan, nakakarinig din siya ng iniisip ng mga tao kaya mula sa murang edad, alam na niya na ang mga tao ay may posibilidad na hindi sabihin kung ano talaga ang kanilang iniisip. Mula noon, si Wang Ling ay nananatiling low-key. Ngunit nasira ni Wang Ling ang kanyang pagiging normal na profile nang talunin niya ang Pelaka sa murang edad na 6. Nakita ito ng kanyang mga magulang at sa sandaling iyon, napagpasyahan nila na maging mas low-key pa. Ang kanyang ama ay naghanap sa internet ng mga paraan upang mag-contain ng mga spiritual force, kaya't napigilan ni Wang Ling ang kanyang napakaraming spiritual force bago pumasok sa elementarya. Gumagawa din siya ng isang anteng-anteng upang permanenteng mapababa ang kanyang spiritual force. Sa kanyang ikapitong kaarawan, muntik nang masunog ni Wang Ling ang kanilang bahay matapos hipa ng napakalakas ang mga kandila. Sa isa pang pagkakataon, ang kanyang kapangyarihan ay nagpadala sa kanyang mga kaibigan na lumipad palayo sa kanya. For some reason, natanggal pa ang mga damit nila. Kahanga-hanga man ang kanyang anak, idiniin ng kanyang ina na gusto lang niyang mamuhay ito ng normal. Gayun din, hindi estranghero si Wang Ling sa maingat na pagsisikap ng kanyang mga magulang sa nakalipas na dekada. Alam niya na marami silang isinakripisyo para lang masigurado nilang kaya niyang mamuhay ng ordinaryong buhay at maging normal na bata. Kaya sa nakalipas na 10 taon, umiinom siya ng mga espesyal na table task na nagpapababa ng spiritual force ng isang tao. Napagpasyahan din niya na huwag gumamit ng labis sa kanyang mga kapangyarihan bago matapos ang bago at mas epektibong amulet pill. Sa paaralan, si Sun Rong at ang kanilang kaklase na si Chen Chao ay kalahok bilang mga kandidato para sa pangulo ng klase. Ayaw ni Wang Ling na may kinalaman dito dahil ang pagiging presidente ay kabaligtaran ng low-key. Habang naglalakad siya sa paligid ng paaralan, napansin niyang may binebentang tuyong pansit.
At gaya ng nakita na natin, pinapahalagahan ng batang lalaki ang mga tuyong pansit kaya't dumaan siya sa karamihan ng mga estudyante, umaasang kukuha ng isang pakete. Sa sandaling iyon, binayaran ng isang shady looking na lalaki ang lahat ng ibinebenta sa tindahan at sinabi sa karamihan na ang lahat ng nasa tindahan ay libre para sa mga freshies basta't iboto nila si Sun Rong. Napansin ito ni Chen Chao at ng kanyang kaibigan at ipinahayag na ang paghingi ng mga boto ay panloloko ngunit dumating si Sun Rong, na sinasabing ipinakikita lamang niya ang kanyang mga kakayahan. Kakayahang manghingi ng mga boto. Mukhang tama, ginang. Para naman kay Wang Ling, tuyong pansit lang ang inaalala niya kaya sinabi niyang bibigyan niya si Sun Rong ng 5 boto para sa 5 pakete ng tuyong pansit. Pagkatapos ay ginamit ni Sun Rong ang art of seduction, para manligaw sa mga estudyante na iboto siya. Kaya ngayon, kahit ang kanyang karibal, si Chen Chao, ay nasa ilalim ng kanyang spell. Sa klase, tinatalakay nila ang ancient arts of confinement, na kinabibilangan ng seduction spell na ginamit ni Sun Rong sa mga estudyante. Nataranta at natatakot si Sun Rong na baka nakita ng guro ang kanyang mga ginawa. Ipinaliwanag ng guro na ang pang-aakit ay gumagamit ng mga incantation na may mga hand seals upang ma-project ang spiritual force sa iba. Para gumana ang spell na ito, dapat may kasamang pagbibigay ng regalo. Habang tinatalakay ito ng guro, napagtanto ni Wang Ling ang ginawa ni Sun Rong kanina. Naalala niya na binigyan niya siya ng isang tableta bilang kapalit ng tuyong pansit, kaya hindi na siya maaaring nasa ilalim ng kanyang spell. Sinenyasan niya ito na masarap ang tuyong pansit, ngunit hindi ito naintindihan ni Sun Rong at naisip niyang gusto niyang ubusin niya ang tabletang ibinigay sa kanya. Kaya, ginawa niya, naikinaba naman ni Wang Ling. Kasabay nito, sinabi ng guro sa kanila na ang kakulangan ng spiritual force ay magtatapos sa pang-aakit. At dahil binabawasan ng tableta ang espiritual na kapangyarihan ng isang tao, ang spell ni Sun Rong sa mga estudyante ay agad na naputol. Pagkatapos ay hiniling ng guro kay Sun Rong na ipakita ang spell na kanyang tinalakay. Ngunit nang hina si Sun Rong sa tableta kaya nadali siya ng basurahan. Dahil dito si Wang Ling na lang ang inatas ang ipakita ang spell bilang kapalit niya. Pagkatapos nito, ginanap ang halalan sa klase at nanalo si Chen Chao. Mukhang natutunan ni Sun Rong ang kanyang leksyon. Para sa susunod na araw, ang mga freshmen ay nagkakaroon ng kanilang pill refining class. Ang bawat mag-aaral ay kailangang magdala ng kanilang sariling cauldron sa paaralan. Si Chen Chao naman ay may dalang malaking copper cauldron. Sinabi niya na ginamit ng kanyang lolo sa tuhod ang cauldron upang pinuhin ang level 9 na mga ginintoang table task, kaya malamang na layunin niyang magkaroon ng parehong mga resulta. Gaya ng nakasanayan, si Sun Rong ay gumawa ng engranding pagpasok sa paaralan, ngunit sa ngayon ay wala siya gaano sa kanyang sarili. Ang unang bagay na ginawa niya ay lumapit kay Wang Ling, na agad na napansin ang simbolo ng pang-aakit sa tuktok ng kanyang ulo. Napagtanto na naapektuhan siya ng kanyang seduction spell noong nakaraang araw, mabilis niyang sinira ang simbolo, at napalaya si Sun Rong mula sa spell. Sa klase, pinapagawa ang mga mag-aaral ng mga table tasks para sa vitality. Ang kanilang guro ay nagpakita ng isang demonstrasyon pagkatapos ay hinihimok ang mga mag-aaral na gawin ang mga table tasks pagkatapos. Si Sun Rong ay nagdala ng isang refining machine mula sa pabrika ng kanyang pamilya habang si Wang Ling ay gumagamit ng microwave oven. Sa kalagitnaan ng klase, sumabog ang cauldron ni Chen Chao. Tumakbo siya palabas ng silid na umiiyak, sinabing tiyak na sasabog ang kanyang ama. Dito, nagkomento ang guro na hindi nangangailangan ng sigasig at lakas upang gawin ang mga table tasks, ngunit pansin at pasensya. Totoo nga, si Chen Chao ay labis na naging masigasig tungkol sa pagpino ng mga table tasks, at sa lahat na rin. Aabutin ng humigit kumulang 7 oras para mapino ang mga table tasks, kaya't pinapaalis muna ng guro ang buong klase sa silid at pagkatapos ay babalik mamaya. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, mayroong isang tusong kontrabida na nakatago sa mga anino, at ang kontrabida na iyon ay si Cutie Wootie Froggy 2. Ngayong naiwan na ito sa silid, ang aso ay nagpaplanong kainin ang isa sa mga magic furnace ng estudyante. Sa kabutihang palad, dumating si Wang Ling sa tamang oras bago ito masubak ni Froggy 2. At matagumpay na napaalis ito.
Nalilito pa rin sa pinsala sa kanyang cauldron, naalala ni Chen Chao kung paano siya nakiusap sa kanyang ama na hayaan siyang dalhin ang kaldero ng kanilang pamilya sa paaralan. Samantala, hinuhugasan ni Wang Ling ang furnace ni Guo Hao, na iniligtas niya mula sa masamang aso. Nakita ni Guo Hao na hawak niya ito at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Wang Ling na inilagay ni Froggy 2 ang furnace ni Guo Hao sa kanyang bibig, kaya kinuha niya ito at hinugasan. Samantala, napasukan na ng isang jablo ng isip ang isip ni Chen Chao, na nagmula sa kanyang pagkabalisa sa kanyang kaldero. Habang si Guo Hao naman ay sinusubukan patamaan si Wang Ling gamit ang kanyang pentatoxic potion dahil sa panggugulo sa kanyang furnace. Abay papalapit na sa kanila si Chen Chao nang na-eject ang gay uma, kaya't natama nito at nainom pa. Habang si Guo Hao ay nangagamba na, si Wang Ling ay ganap na casual sa lahat ng bagay, at may balak pa nga siyang pagalingin si Chen Chao gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit pinigilan siya ni Guo Hao at hinimok siyang tulungan siyang gumawa ng panlunas. Bagamat sa tingin niya ay hindi naman ganoon kalala ang epekto ng potion, kalaunan ay sumuko siya sa sobrang pagiging dramatiko ni Guo Hao. Habang ginagawa nila ang potion, lumapit si Froggy 2 sa furnace para subukang kainin ito muli, ngunit mabilis na napigilan ni Guo Hao ang kanyang pagsisikap. Ngunit ito ay humantong sa kanila sa pagdiskubre na si Froggy 2 ay maaaring mapabilis ang proseso ng pag-init. Nagulat si Wang Ling nang malaman ito, kaya mayabang na iginiit ni Froggy 2 na ang kanyang buong stick ay nagmamanipula ng mga timeline. Kaya naman, nagpa siya ang dalawang lalaking may masamang hangarin na pagsamantalahan ang kawawang Froggy 2 sa pagpapabilis ng mga bagay. Bukod sa ginamit para sa kanyang kapangyarihan, si Froggy 2 ay ginamit din bilang test subject ni Guo Hao. Siguro dapat hinayaan na lang niya si Wang Ling na pawiin siya pagkatapos ng lahat. Hindi nagtagal, papunta na sa silid ang kanilang guro at iba pang kaklase. Sinubukan ni Guo Hao na pigilan sila ngunit nabigo. Sa kabutihang palad, mabilis na naitago ni Wang Ling si Chen Chao. Siniyasat ng guro ang furnace ni Guo Hao at nakakita ng gininto ang tableta, na nagbigay sa kanya ng medyo mataas na grado. Sa gulat, si Guo Hao ay mangiyak-ngiyak habang inaakala niyang inilagay ni Wang Ling ang pil na ginawa niya sa kanyang furnace. Para kay Wang Ling, ang kanyang furnace ay nagbigay ng nasunog na tableta, na naging dahilan para sermonan siya ng kanilang guro. Dahil dito ay mas naging emosyonal si Guo Hao dahil naniniwala siyang sinadya ni Wang Ling na mabaigo para sa kanya upang magkaroon siya ng mas mataas na grado. At sa gayon, itinuturing siya ni Guo Hao bilang kanyang kaibigan habang buhay. Ngunit ang katotohanan ng bagay ay walang ginawa si Wang Ling. Ang kanyang microwave ay gumawa ng crappy peel, at ang golden peel na ginawa ni Guo Hao ay nasa kanyang furnace habang ginagawa niya ang antidote. At dahil si Froggy 2 ay minamanipula ang proseso ng pag-init, ang tableta ni Guo Hao ay naapektuhan din nito. Sa kalaunan, naging okay na si Chen Chao, at sinabi sa kanya ni Guo Hao na natagpuan nila ni Wang Ling na hinimite siya sa lupa dahil sa pagod. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang atensyon sa naayos na cauldron sa likod niya, kung saan umiiyak si Chen Chao sa pasasalamat. Bumaling kay Wang Ling, ang humihikbi na batang lalaki at binigyan siya ng isang mapusok na yakap. Ngunit ang hindi alam ni Chen Chao ay ang kanyang naayos na cauldron ay pawang salamat kay Froggy 2, na hindi man lang nabigyan ng credit sa lahat ng ito. Ito ay isang mahaba at nakakabaliw na araw na puno ng mga pagkakamali at hindi pagkakaunawaan. Ngunit salamat sa mga hindi pagkakaunawaan na ito dahil may magandang pagkakaibigan ang namumulaklak ngayon.